Praise God. Palapakan natin ang Panginoon sa napakagandang pinagpalang araw na ito. What are the burdens of Merry Christmas? Ano-ano po ba ang nagpapabigat, kuminsan nagpapahirap para magkaroon ng maligayang Pasko? At yan po ang ating tatalakayin, burdens of Merry Christmas. Heavenly Father, thank you that there is Christmas, and more than that, thank you for what it means. Salamat Panginoon, mayroong ganitong uri ng naganap sa kasaysayan ng sangkatauhan, nang iyong anak na Espiritu ay nagsakatawang tao upang makiisa sa aming mga tao, mabuhay at mamatay para sa aming mga kasalanan. Ito ang aming ginugunita. Turuan mo kami Panginoon na kung ano man ang aming mga uri ng pagdiriwang, maging ayon ito sa iyong kalooban. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin. Linisin niyo po kami sa aming mga pagkukulang. Paging dapat niyo kaming humarap sa inyo, tumanggap ng pagpapala at magdala na aming mga handog, papuri, mga awit at sayaw. At nawa Panginoon, kami ay pagpalain niyo ng kaliwanagan, karunungan, may you enlighten and empower us. Nagpapasalamat kami sa buhay, papasalamat kami sa lahat ng binibigay mo sa amin, Panginoon. Salamat din po sa hindi niyo ibinibigay sapagkat kayong higit kanino man nakababatid ko anong mainam para sa amin. Ngayon, pagpalain niyo po ang puso namin ng kapayapaan, ang aming isip ng karunungan, maunawa namin ang mensahe mo sa amin, magamit namin para sa aming pang-araw-araw na buhay. Ilayo niyo kami iligtas sa mga kasinungalingan, sa mga kamalian, sa gawa ng liko at mga gawa ng masasamang espiritu. Ilayo niyo rin kami, Panginoon, sa gawa ng masasamang tao at nawa kami maging blessing sa isa't isa. Kayo, Panginoon, ang siyang maging tagapagsalita, turuan niyo po kami at itaas niyo ang inyong pangalan. Nagpapasalamat po kami, sumasamba, alang-alang sa matamis, makapangyarihang pangalan ni Jesus na iyong anak, aming Panginoon at tagapagligtas. Burdens of Merry Christmas, or why some people find it difficult to be happy at Christmas. Ano po ba ang mga napaka-obvious na kahulugan ng Merry sa Merry Christmas? It means happiness, full of gaiety or high spirits. It is marked by festivity, cheerful, and joyous. At ito ang ating sa tuwina ay inaasam para sa mga mahal natin sa buhay, para sa ating mga sarili din. Pero marami nga ba na sumasaya pag Pasko? Napakarami po mga pag-aaral na nagpapatunay na mas maraming lumulungkot. Na yung mga tao sa halip na sumaya, nakangiti, maraming mga pakintab, mga palara, mga liwaliwanag sa paligid, pero ang totoo, maraming mga kalungkutan. And these are the burdens. Ano ba ang pabigat? Kaya nagiging mahirap para sumaya sa Pasko. Unang-una, materialism. Sobrang pagiging mahilig natin sa material na bagay, sa mga regalo, sa mga pera, sa mga bonus, sa mga 13th month pay at kung pwede pa hanggang 17th month pay. Walang kasiyahan ang tao, kulang at kulang. There is too much obsession with receiving and giving gifts. At alam naman natin na ang limitasyon ng tao ay napakalaki. Wala pang 1% ng population ng buong sangkatauhan ang nandun lahat ang pwede nila at gusto nilang gastahin at available. 99% of the people always have to contend with limited resources with very, very slim budgets. Sobrang dami natin gustong mahalin at magmahal sa atin at kumisan yabang na rin, kaya gusto natin magregalo na magregalo, magkahalong pagmamahal at pagyayabang na rin yan, at pride at kung ano-ano humihirap. This materialistic orientation of Christmas causes grave stress and anxiety. Kaya maraming hold-upan pag Pasko, maraming kidnapan, maraming dukutan, nakawan, kasi ang mga tao are trying to make extra money just to be able to give extra things to their loved ones, never mind if they have to rob other people who are also loved by others and who are also loving others, who themselves would like to give extra things to their loved ones. Ang nangyayari, rule of the jungle, the law of the jungle, agawan madalas. Kaya maraming krimen pag Pasko. At mahirap sumaya if there is so much rush, and in the cities, grave traffic jams, and of course, the season has impossible demands and very impossible needs. Yung mga sikat na tao, napakaraming kailangan pagbigyan, puntahan ng mga party,
laging late dumadating sa isa at maagang umaalis doon sa isa, walang nabubuo sa dami ng pupuntahan. Nakakalito. Ang dami-daming regalong dapat ibalot, ang dami-daming taong dapat pasalamatan, ang daming dapat maalala, at laging may magtatampo dahil hindi siya naalala o hindi niya nagustuhan ang ibinigay sa kanya. Mahirap tuloy sumaya kung wala o kaya kung kulang ang pera. Gaano karaming tao ang maraming pera? Kaya marami din nalulungkot. Another burden of a Merry Christmas is the concept of family and togetherness. Kita-kita natin sa Belen, may tatay, may nanay, may anak, may mga bisita. Kita natin sa mga Christmas card, may nadagdag pa. Pag Pilipino yung Christmas card, may lolo pa, may lola, may mga ninong, ninang, may mga inaanak, may mga kamag-anak, kaibigan. Pagkarami-raming tao, sa totoo lang naman, marami pong pamilya dysfunctional. Maraming pamilya, wala naman yung tatay, nasa piling ng iba, o kaya nasa abroad. Maraming mga pamilya, wala naman yung nanay, o kaya wala yung mga anak. Kahit 10 ang anak mo ngayon, lahat ng kakalat sa buong planeta, kuminsan, wala ka rin kasama kung Pasko. Samantalang binobombard ka ng mga commercials, advertisement, print ads, ng mga pamilyang sama-sama, tawanan ang sasaya. Tapos namimiserablehan ka tuloy sa sarili mo dahil kulang-kulang ang pamilya mo. In fact, many people and many families are divided. Parehong buhay ang magulang pero naghiwalay. Nagkatampuhan na magkakapatid, ayaw magkita-kita, kulang-kulang. Many people do not have complete families. It's a fact of life. Many people are away from loved ones. And many people are separated due to poverty. They have to survive due to profession or livelihood or due to work schedules. Lalo na nung umuso yung mga multinational companies based in the Philippines na ang sinusunod ng empleyado yung oras sa ibang bansa at hindi oras dito, hindi mo na makakasama talaga sa Noche Buena o Medianoche ang mga mahal mo sa buhay dahil may trabaho. Pagka hinigi natin lagi sa sarili natin na kumpleto ang pamilya para sumaya, kailan kayo sasaya? Nakukumpleto lang ang pamilya sa lamay at libing. Kasi talagang yan ay pinaglalaban natin na kailangan makarating ako. No? Kailangan nandun lahat ng tao. Pag marami kang requirement, lulungkot at lulungkot ka dahil ang binibilang mo yung wala at hindi yung nandun. Pero tingnan natin yung original Christmas. Kumpleto ba ang pamilya? Joseph and Mary had to be uprooted from their community to go home to an ancestral homeland na maaaring hindi na sila masyadong current in their social relationships. At sila-sila lang yung nagpasko sa isang miserableng lugar. Kaya ang layo-layo ng mga expectations natin ngayon tungkol dyan. Not to mention that the family among humanity's social units could be the hotbed of enmity, of jealousy and sama ng loob. Kung meron pong social unit na may pinakaraming nakatanim na sama ng loob, hinanakit, tampo, galit, alitan, mga utang na hindi nababayaran, mga masasakit na salitang nadinig, mga kalupitan na natanggap, mga parusa, mga kim-kim na mga galit, pamilya ang pinakamarami nun. Ang isang buong pamilyang ganyan, mas maraming nakatanim doon ng mga sama ng loob at galit sa isa't isa kaysa siguro sa isang kumpanya, kaysa sa isang barangay. Kaya kung lagi natin sasabihin, kailangan buo masaya ang aming pamilya para ako sumaya, konti-konti lang ang sumasaya sa ganun. Maraming mga bata ay lumalaki ng walang magulang o kalahati lang yung magulang na nandun for whatever reason. Maraming nauulila, nababalo. Ganun ang totoong buhay eh. At yun ang buhay na ipinamuhay ng Panginoong Hesus. Pati ang kanyang mga disipulo, pati ang kanyang mga tagasunod, madalas sila nawalay sa mga pamilya sa pagmimisyon. Sabi pa nga ng Panginoon, whoever left mother or brother or father or sister or wife or husband because of me will be rewarded greatly in heaven. Kasi alam niya that the demands of the faith, the demands of the missions would call for people being separated from familiar social environment. Bihirang tao yung kumpleto lahat ng mahal niya sa buhay nandyan. Yun ang ideal. Kung nangyayari sa inyo yon, magpasalamat kayo sa Panginoon. Pero kung hindi nangyayari sa inyo yon, yun ang mas normal. Mas makatotohanan na pagtanggap sa realidad. Pagka ganyan ang image ng pamilya, mahirap tuloy sumaya. Dahil meron tayong expectation kung ano ang Pasko. Another burden of a Merry Christmas
is the concept of romance, na ang buhay ay punong-puno ng romansa, pag-iibigan, pagmamahalan, pagsusuyuan. Since romantic love is one of man's basic longings, Christmas is equated and packaged as a time of togetherness, especially of lovers and partners. Ang gusto ng mga tao, lahat ng mahal nila sa buhay, lalo yung sinisinta, iniirog, ay kasama pagpasko. With 10 million overseas Filipino workers, gaano karaming mag-asawa ang pwedeng magkasama? Gaano karaming magnobyo ang pwedeng magkasama, lalo't isa ka lang sa 3 mga nobya? Paano ka makakasama? This idea can cause grave feelings of incompleteness for people without romantic partners. Awit nyo ba yan? Paano ang Pasko kung wala ka? Diba? Isa pa pong pahirap sa Pasko is the weather or the climate. The Christmas tradition developed in a very difficult season, winter in many parts of the world. And according to many social and scientific studies, many people get depressed and most of them commit suicide in this season. Pinakamarami nagpapakamatay sa Christmas season. Siguro hindi sa Pilipinas, doon sa mga mas malalamig na mga bansa. Because of the freezing weather, the sense of isolation and difficulty, aggravated by all the demands and expectations of Christmas. Another burden of a Merry Christmas are events that respect no holidays. May mga nagaganap sa buhay ng tao na hindi gumagalang kahit ano ang panahon, kahit ano ang pista, kahit ano ang okasyon, tulad ng poverty. Hindi namimili yan, yung kahirapan. Accidents. Tinatawag ng mga accidents. May mga na-aksidente kong Pasko, nababanlian, namatay. Mga nahuhulog, nabarog, na-aksidente, naipit. Nangyayari yan. Quarrels can happen. Even separation. Wars can erupt even at Christmas time. Troubles and misfortune and even illness. And even death. Kahapon lamang may natanggap ako mensahe, isa sa ating mga kaibigan, ang kanyang ina ay gumraduate. So, paano na ang Pasko? No? Magno-noche buena ka pag may medianoche. Nagtatalo-talo pa ang mga kamag-anak kung ililibing bago mag-New Year or after. Dapat daw ilibing bago mag-New Year dahil pag inabutan ng New Year, maraming mamamatay. No? So, kung ano-ano, nagkakagulo-gulo yung pamilya because events respect no calendar days. And sometimes terrible events can come even at Christmas time. There are myriads of reasons to be unhappy, to be miserable, any time of the year, even in and especially during the Christmas season. Ecclesiastes 3:1 and 4, there is a time for everything. A time to weep, a time to mourn, and it is a respecter of no holidays. Ecclesiastes 9:11, time and chance happen to all. Now, what are the elements or some of the major elements of the original Christmas? Kung ating susuriin ang mga nagpapabigat sa feeling kung Pasko at sa iba pang mga holidays, ano ba talaga yung mga nagharing damdamin at mga pangyayari nung kauna-unahan at original na Pasko? Luke 2:1. In those days, Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. 3-7. And everyone went to his town to register. So Joseph and also went up to the town of Nazareth in Galilee, to Judea, to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house and line of David. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. And she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in cloths and placed him in a manger because there was no room for them in the inn. So yan po yung original Pasko. Magpapalista para sa taxation purposes. Malayo ang pinaglakbay ni Mary at ni Joseph para magpalista sa hometown ng kanilang mga ninuno. At kagampan pa naman itong si Mary, mga anak na, pero susundin siyempre ang utos ng empire. At dahil wala na silang matuluyan, nanganak na lang siya sa isang tuluyan o bahay ng hayop, at doon nangyari ang unang Pasko. So what were the elements of the Christmas of Joseph and Mary and even Jesus? Suffering. Suffering due to oppression and poverty.
sakop sila ng Roman Empire. Pag nag-utos ng empire na magpapalista lahat ng citizens, buntis ka o hindi, ano man ang panahon, may tutuluyan ka o wala, lakad ka. There was difficulty. Hindi mahirap magbiyahe ang isang babaeng kagampan, lalo't hindi ka naman mayaman, manganganak ka sa isang bayan na hindi na naman kayo doon talaga nakatira, wala ka ng mga masyadong close relations, tapos wala pang matuluyan, and the original Christmas was characterized by simplicity. Ang simple-simple. Sabsaban, yung pinaglagyan doon sa bata, yung kainan ng hayop, nilagyan lang ng mga damo-damo para medyo magkakutsyon, makati pa yun. Simple. Yun ang original na Pasko. Luke 2:8-13. And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news of great joy that will be for all the people. Today in the town of David a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger." Suddenly a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God. So yung unang eksena, ipinanganak si Jesus sa isang simpleng-simpleng lugar, napakamiserableng lugar, tirahan ng hayop. At pagkatapos yung eksena number 2, nandun sa labas, may kinalaman din sa mga hayop dahil mga taga-alaga ng hayop yung karakter nung kasusunod na eksena. Mga pastol na nag-aalaga ng hayop na nandun sa bukid sa kalagitnaan ng gabi, doon sila natutulog. Kasi naghahanap sila ng damong kakainin, ng tubig na maiinom. Pag sikat ng araw, nag-uuna-unahan na yung mga shepherd na yan at dalhin yung mga tupa nila kung saan baka umulan kagabi, may naipon na tubig doon sa mga bato-bato at lambak-lambak. Kasi alam niyo yung lupa sa Middle East, porous. Pagka umulan, hindi bumababa agad ang tubig sa lupa na nag-i-stay doon. Kaya una-unahan sila sa umaga na mahanap yung tubig na naipon na hamog o kaya konting ulan nung gabi. Kaya doon sila natutulog sa labas. Kung matutulog ka pa sa loob ng bayan, sa mga kulungan, mauunahan ka na ng ibang pastol sa konting damong tumubo nung gabi na yon. Kaya nandun na sila sa labas. At sila ang pinagpakitaan ng isa, una isang anghel, at pinupuri ang Diyos dahil isinilang na nga daw ang tagapagligtas, ang magdadala ng kapayapaan, ang sinukob, at pagkatapos maraming mga anghel pa ang nagbabaan at nag-aawitan, pinupuri ang Diyos. At sinabi, pumunta kayo sa loob ng bayan, makikita nyo ipinanganak na ang tagapagligtas. What other issues surrounded the original Christmas? Hard work. Hard work ni Joseph and Mary, at ngayon, hard work ng mga shepherds. Brothers and sisters, the first Christmas was not a holiday. It was a working day. Yung mga pastol, nalaman nila ipinanganak ang Panginoon while they were at work. And what emotions filled their hearts? Fear. Natakot dahil ayan yung mga anghel. There was an angelic visitation. No? It was the sign of God's favor. But, pag nagkamali ka sa pagsunod sa mga yon, maaari ka rin mapahamak. So may nakakatakot na anghel din doon, yung apparition ng mga angels na yan. And what really was a central point of Christmas? Good news. Sabi ng mga anghel, good news which will make everyone happy. A Savior was born for you. Isinilang ang tagapagligtas para sa inyo ikabubuti. At isa pa na tunay na sangkap ng Paskong yan, praise of God. First by the angels, then by the shepherds who saw Jesus, then by the people who heard the news. And there was an additional good news, peace on earth to everyone who pleases God. Yan ang tunay na diwa at laman ng Pasko. Wala si Santa Claus, wala ang Christmas tree, wala ang chestnuts roasting in an open fire, wala si Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Sorry, wala rin ang puto bongbong, wala ang maaalat na hamon at mga kesong lasang amag, wala ang mga fruit salad at mga spaghetti matatamis, wala. Ang talaga lamang na natira doon, na symbol ng Pasko, na sa Pilipinas ay usong-uso, yung star, yung parol, because there was the star that guided the wise men to where Jesus was.
Yun lang ang biblical symbol ng Pasko. Yung iba, nadagdag na lang over the years. Luke 2:15 to 20. When the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, "Let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about." So they hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was lying in the manger. When they had seen him, they spread the word concerning what had been told about them, what had been told them about this child. And all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. But Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. The shepherds returned, glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen, which were just as they had been told. So another element of the original Christmas, obedience. Inutusan ng mga anghel, yung mga pastol, pumasok kayo sa bayan, hanapin niyo yung bata, sinunod nila. Therefore, it led to a very important element of Christmas, finding Jesus. That's what Christmas is all about. Makita, matagpuan si Jesus. Dahil sa pagsunod sa heavenly instruction. At ang kakambal nun na nakita mo, natagpuan mo si Jesus is telling the good news about the Lord being born to everybody else. The shepherd told Joseph and Mary what the angels had said about Jesus. Another element of the original Christmas was thinking a lot. Pag-iisip. Wondering. Nag-isip-isip ang marami sa kahulugan noong balita na ang anak ng Diyos, ang tagapagligtas ng sangkatauhan, ay isinilang na. At dahil dyan, isa pang element ng Pasko, praising God. Napuri ang Diyos, saying wonderful things about God. And you know what the shepherds did right after they had found Jesus? And they have told people about the Lord? They returned to work. Ang mga tao ngayon, pag Pasko season, lalo sa mga city hall, ayaw na magtrabaho. Wala na sa mood. Business grinds to a halt. Ang mga negosyo, wala na halos na production. Tamad na lahat ng tao. May holiday fever. But the shepherds, after finding Jesus, returned to work. Yun ang kanilang pagpapakita na talagang nakilala nila ang Panginoon. Sumipag lalo, nagtrabaho lalo, hindi nagpatamad-tamad. So kung pipiliin natin sa dinami-rami ng ating sinariwang mga elemento ng Pasko, 5 all-important elements of Christmas, and I want you to know, if you have this, yung 5 pinakamahalagang elemento ng Pasko, suriin niyo mga kapatid ko nasa inyong buhay. 1, the good news, which is salvation. Na ang Panginoong Jesus ay tagapagligtas mo na. Hindi na lang siya isang bata na nando sa sabsaban, siya'y tagapagligtas na nasa iyo ng puso. Tinanggap mo na si Jesus sa Panginoon, tagapagligtas ng iyong buhay, na ang kasalanan mo, siya na ang nagbayad at ang buhay niya ibinigay na niya sa iyo. Pag ang espiritu mo humiwalay sa iyong katawan sa oras ng kamatayan, pupunta yan sa Diyos dahil binayaran ni Jesus ang mga kasalanan, may iiwalang sa lupa ang iyong katawan, ang espiritu pupunta sa langit. Yun ang Pasko. Kung meron ka nun, may papakaman o wala, dapat happy ka. Nandyan man ang mahal mo sa buhay o wala, kumpleto man kayong pamilya, may pera kayo o wala, meron kang salvation, dapat happy ka na. Sino sa inyo ang may salvation na? Palakpakan nyo ang Panginoon, yung nakakatiyak na kayo, lakasan! So, Merry Christmas! Batiin yung katabi nyo, lalo yung pumapalakpak, di ba? Kahit walang 13-month pay, kahit nga walang pay, ayan, masarap sana kung meron. Pero hindi yung requirement. Kasi ang tunay na mensahe ng Pasko, kaligtasan. Pag ligtas ka na, hindi ka na pupunta sa impyerno pag namatay ka, yung kasalanan mo, may nagbayad na, ano pang dahilan para malungkot ka over little things? To have an eternity mindset, to look at things from the point of view of heaven, you will be happy. Another all-important element of Christmas was obedience
to heavenly instruction. Si Mary at saka si Joseph nagpunta sa Bethlehem. Ang totoo nun, design yun ng langit, naging instrument lang yung Roman Empire para sila umuwi sa bayan na yun. Dahil doon dapat ipanganak si Jesus eh. Sumunod sila. Yung mga nag-aalaga ng hayop, sumunod sa mga anghel na pumasok kayo sa bayan, hanapin niyo yung bata. Kahit marami silang alagang hayop, nagawa nilang hanapin ng Diyos. Hindi yung marami kang hanap buhay, marami kang negosyo, marami kang ginagawa, marami kang alaga, wala ka ng panahon na hanapin si Jesus. Pag si Jesus hinahanap mo, kahit ka busy, Pasko yun. Kahit anong araw matapat sa kalendaryo. Pag hinahanap si Jesus. At lalong-lalo naman ang element of Christmas, finding Jesus. To find Jesus in the Bible, in the church, in fellowship, in people's hearts, and for you to help others find and see Jesus through your good works. Sa iyong mabuting gawain, sa iyong mabuting patotoo, nakikita ng iba si Jesus, nararamdaman, nadidinig, they find Jesus, Pasko yun, kahit anong panahon. At isa pang elemento ng Pasko na madalas nakakalimutan natin, reflection and thinking of the spiritual significance of this event. Sabi, Mary pondered these things in her heart. Nanahimik siya, nagbulay-bulay, nag-isip-isip kung ano ang kahulugan ng pagkakapanganak ni Jesus sa kanya bilang tao at sa buong daigdig. Anong kahulugan nun? Napag-isip-isipan na ba natin yan? Ano nga ba talaga ang kahulugan ng anak ng Diyos, nagsakatawang tao, namuhay kasama ng mga tao at namatay para sa mga tao? Anong kahulugan nun sa pang-araw-araw na buhay natin? Anong kahulugan nun sa ating pagbabudget? Anong kinalaman nun sa pinipili mong gawin at hindi gawin? Bilhin at hindi bilhin? Sabihin at hindi sabihin? May kahulugan lahat yun. Na iko-connecta ba natin ang lahat ng ginagawa natin doon sa diwa ng Pasko na ang Diyos namatay para sa atin, para tayo maligtas. At ang isa pang napakahalaga sa limang all-important elements of Christmas is praise of God. Pinuri ang Diyos ng mga anghel, pinuri ang Diyos ng mga tagapag-alaga ng hayop, pinuri ang Diyos ng mga nakarinig ng balita. Dapat pinupuri natin ang Diyos. Yun ang kahulugan ng Pasko. Hindi nagre-reklamo ka, kulang ito, kulang yun. Hindi papuri yun reklamo yun. Pasalamat tayo sa Diyos na mapatanggap natin, malaki man o maliit. Pasalamat tayo sa Diyos na tayo nakapagbibigay, nasusuklian man o hindi. At kung sa ating mabubuting gawa at magandang patotoo, napupuri ang Diyos, then Paskong Pasko yun. Meron ba kayo napansin sa ating mga sinabi, the good news of salvation, obedience to heavenly instruction, finding Jesus, reflecting and thinking of the spiritual significance of Christmas and praise of God? None of this costs a lot of money. Wala sa mga yan ang nangangailangan ng bonus para matuloy. Wala sa mga yan ang nangangailangan ng funding. None of this required the long list of burdens that we have enumerated. Hindi niya nire-require na meron kang katabi, may ka-holding hands. Hindi niya nire-require na ikaw ay nagpapahinga at may holiday. Kasi nagtatrabaho nga yung itong mga tagapag-alaga ng hayop. None of this would be too hard to do if only people would focus on the right things. Happiness, the happiness of Christmas, is based on the good news of salvation. It is based on the gospel, not on the burdens that we have enumerated, plus others that we haven't. So Luke 2:10, but the angel said to them, do not be afraid. I bring you good news of great joy that will be for all the people. You want to be happy this Christmas? And every day of your life, even though there are problems and there are difficulties, just put Christ back to Christmas. Kaya nga yung unang mga letra ng Christmas, Christ. Just put Christ back to Christmas. At yung huling Xmas, para lang kayo makatipid sa text. O para kayo makatipid sa pagsusulat. Pag yung pag-spell lang ng pangalan ni Christ, titipirin nyo pa, baka tipirin ng Diyos ang blessing para sa inyo.
Kung kakatamaran nyo pang isulat, yung CHRIST o ibang salita sa ibang lengguwahe, nakakatama din kayong bigyan ng blessing. You glorify God and you glorify Christ by giving glory to His name, not to replace it with an X, which is a symbol of the unknown. We know Jesus, so don't call Him X. Wala mga Xmas. You know? Kaya napakahalaga, pwede tayong magkaroon ng deep spiritual joy kahit wala mga pera o bagay, kahit imperfect o incomplete ang pamilya, kahit walang romance o on the rocks ang romance, kahit anong panahon o weather, at kahit anong nangyayari sa buhay, kahit may hirap o pagod, basta may Jesus, basta may kaligtasan, tuloy ang Pasko. So you say, praise God. Diba? Praise God. Lagi. Purihin ang Diyos. Or simply, really praise God. Say, God is loving. God is kind. Imbes lang na Merry Christmas. Sometimes meaningless na. Kasi paulit-ulit na, gasgas. And remember, strive to be happy. Maraming mga dahilan para ikalungkot. Pag yan ang pinansin mo, lulungkot ka. Pero pag ang pinagtuunan mo ng pansin, yung nakakatuwa, sasaya ka rin. Let Christ be your happiness and reason for a Merry Christmas. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Anh ai mơ mộng mình thức xa xôi, không màng về tình ái muôn nơi, sống trôi trong kiếp đây thôi, đâu quan tâm gì chuyện đời. Thế mà lại nằm tương tư, ông tầm bà mũi xa tơ, đêm nằm trộm nhớ mơ mơ về ai. Thì ra anh yêu rồi, từ ánh mắt nụ cười, từ đôi môi gọi mưa xa xuống lòng anh. Thì ra mê em rồi, ngày hay đêm ôm lời, chỉ nghĩ đến em thôi, đó là do anh đã yêu rồi, anh đã yêu rồi, anh đã yêu rồi. Anh đã yêu rồi, anh đã yêu rồi, anh đã yêu em mất rồi.
xa xôi, không màng về tình ái muôn nơi. Sống suốt là trong kiếp đây thôi, đâu quan tâm gì chuyện đời. Thế mà lại nằm tương tư, ông tầm 31 xe tơ, đêm nằm trộm nhớ mơ mơ về ai. Thì ra anh yêu rồi, từ ánh mắt nụ cười, từ đôi môi gọi mưa sao xuyên lòng anh. Thì ra mê em rồi, ngày hay đêm. retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution.